Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa channel ninyo. Ako po si Benji at gusto kong ibahagi ang isang kwento na matagal ko nang gustong ikwento. Tungkol sa aking tiyahin na si Celia. Nangyari ito noong 1996, noong bata pa ako. Kaya ang mga detalye ay base sa mga naaalala ko at sa mga naikwento sa akin ng pamilya namin. Si Tia Celia ay isang masipag na dalaga. Galing po siya sa probinsya namin sa Quezon at pumunta sa Maynila para magtrabaho at makatulong sa pamilya namin. Nagtatrabaho siya noon sa isang maliit na factory ng damit sa May Pasay. Hindi kalakihan ang kinikita niya pero sapat naman para makapagpadala sa amin ng konting pera at makabayad sa tinitirhan niyang apartment. Isang araw na ikwento ni Tia sa amin na naghahanap siya ng sideline. Gusto niyang madagdagan ang kita niya para mas malaki ang maipadala niya sa amin. May katrabaho raw siya na nagsabi sa kanya na may isang mansyon malapit sa factory nila na naghahanap ng dishwasher. Ang pasok daw doon ay gabi, kaya hindi niya maaapektuhan ang regular niyang trabaho. Pinuntahan ni Tia ang mansyon na yon at natanggap siya agad. Ang sabi niya sa amin, nagulat daw siya sa laki ng mansyon. Kulay puti raw ito at napapalibutan ng mataas na bakod. May malaking gate din daw na gawa sa bakal. May mga hardin pa raw sa harap ng mansyon at sa likod. Ang sabi niya, parang nakikita lang daw sa TV. Pero ang mas ikinagulat ni Tia ay ang laki ng inoffer na sweldo sa kanya. Para sa 5 oras lang na trabaho gabi-gabi, halos doble pa raw ng kinikita niya sa factory ng damit. Hindi na siya nagdalawang isip pa at tinanggap niya agad ang trabaho. Umasa raw siya na malaking tulong ito para sa amin. Simula noon umalis na si Tia sa factory ng damit at nag-focus na lang sa pagiging dishwasher sa mansyon. Mas malaki kasi ang kita niya doon at mas madali pa raw ang trabaho. Ang sabi niya hindi naman daw ganoong karami ang hinuhugasan niya. Sa unang araw pa lang ni Tia sa trabaho, nakilala niya si Pablo, isa ring dishwasher. Tuwang-tuwa raw si Pablo na may makakasama na siya sa trabaho. Kasi yung dati raw nilang kasamahan ay bigla na lang nag-resign nang walang sabi-sabi. May kutob din daw si Pablo sa biglaang pag-alis ng dating kasamahan niya. Parang nagtataka raw siya noon. Si Pablo raw ang tagahugas sa mga kawali at kaldero. Samantalang si Tia naman ang tagahugas sa mga plato, baso at kutsara. Sa loob ng mahigit 1 linggo, naging magkaibigan sila ni Paulo. Madalas silang nagkukwentuhan habang nagtatrabaho. Kwento ni Pablo raw sa kanya na matagal na raw siyang nagtatrabaho sa mansyon na iyon at mabait daw ang mga amo nila. Isang gabi habang naguhugas sila ng mga plato, sinabi ni Pablo kay Tia ang mga dapat niyang gawin sa trabaho. Mahigpit daw na ipinagbabawal sa kanila na pumasok sa loob ng kusina. Maliban na lang kung kailangan nilang maghatid ng pagkain. At bago raw sila maghugas sa mga plato, kailangan muna nilang iserve ang pagkain sa mga bisita sa mansyon. Sila raw kasi ang tagapagsilbi. Ang sabi ni Tia sa amin, ang mga bisita raw sa mansyon ay pawang mayayaman. Nakasuot daw ng magagarbong damit at alahas. Marami raw sa kanila ay mga banyaga. Tuwing gabi nagkakaroon daw ng malaking handaan sa mansyon. Maraming pagkain at inumin. Masasaya raw sila habang nag-uusap at nagtatawanan. Pero parang may nararamdaman daw nakakaiba si Tia. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may mali raw. Ang sabi niya, parang ramdam daw niya na may tinatago ang mga tao sa mansyon. Hindi raw siya mapakali. Isang gabi habang naghuhugas siya ng mga plato, napansin ni Tia ang mga tira-tira na pagkain sa plato. Karaniwan naman daw na may mga tira-tira sa plato
Pero may napansin siyang kakaiba. Nakakita raw siya ng ngipin ng isang tao sa isang plato. Nanlaki raw ang mga mata niya sa gulat. Hindi raw siya makapaniwala sa nakita niya. Kinabukasan, hindi na nawala sa isip ni Tia ang nakita niyang ngipin. Inisip niya na baka nagkakamali lang siya. Pero sa sumunod na gabi, habang naghuhugas siya ulit ng mga plato, nakakita naman siya ng kuko ng isang tao sa isa pang plato. Doon na raw siya nakumbinsi na may mali talaga sa mansyon. Sinabi ni Tia kay Pablo ang mga nakita niya sa mga plato. Nagulat din daw si Pablo. Sinabi niya na nakakapagtaka raw yun at hindi raw niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero pinayuhan ni Pablo si Tia na wag na lang daw itong pansinin at baka magalit ang mga amo nila. Ilang araw ang lumipas, biglang hindi na pumasok si Pablo. Nagtaka si Tia kung bakit. Ang sabi ng amo nila sa kanya, nag-resign na raw si Pablo. Pero hindi raw naniniwala si Tia. Alam niya raw na may nangyaring masama kay Pablo. Sinabi raw ng amo nila kay Tia na maghahanap daw sila ng kapalit ni Pablo para may makasama siya sa trabaho. Pero hindi na raw mapakali si Tia. Ramdam niya na nasa panganib siya. Kinagabihan hindi na nakatulog si Tia. Hindi siya mapakali. Nagdesisyon siyang magsumbong sa mga pulis. Sinabi niya sa mga pulis ang lahat ng kanyang napansin sa mansyon, pati ang tungkol sa ngipin at kuko na nakita niya sa mga plato. Agad na sinugod ng mga pulis ang mansyon. Pero pagdating nila doon, wala na silang naabutan. Walang tao, walang gamit, walang kahit ano. Parang bigla na lang naglaho ang mansyon. Hindi na rin nila nakita si Pablo. Pagkatapos ng insidenteng yon, bumalik na si Tia sa probinsya namin. Natakot na raw siyang bumalik sa Maynila. Hindi na rin siya nagtrabaho pa ulit. Sabi niya, mas gusto na raw niyang magtanim na lang ng gulay sa bukid. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano talaga ang nangyari kay Tia Celia sa mansyong yun. Pero naniniwala kami na may kinalaman ito sa mga aswang. Ang sabi kasi ng mga matatanda sa amin, maraming aswang sa Maynila noong panahong yun. Baka raw isa sa kanila ang amo ni Tia Celia sa mansyon. Ito po ang kwento ng aking tiya na si Celia. Sana po ay nagustuhan ninyo. Salamat po sa inyong oras.